Okay, good morning po sa mga kaibigan natin dyan sa Hito Kaalaman. Yan. Words pong muli ito ng Hito Kaalaman. At kung may mga katanungan kayo, pwede po kayong tumawag sa akin sa number po na yan. Yan. Okay, so pakita ko lang sa inyo itong ating mga Hito fingerlings na po. Yan. At ha-harvest po tayo ngayong araw. Dahil may pupunta po sa ating customer na galing sa malayong lugar. Yan. Taga Bicol at saka taga Quezon Province. Okay. So, ha-harvest po tayo at bago po natin harvestin ay papakita ko muna sa inyo itong ating mga Hito fingerlings. Yan. Malalaki po yan. Sa mga gustong mag-order. Yan. Kahit sa mga malalayong lugar. Yung aking customer ngayon galing pa yatang Bicol. Dalawa po yun eh. Tapos yung isa galing Quezon Province. Okay? So malalaki po yan. 6 to 7 inches na po yan. Yan. Okay, so hindi na po natin siya pinakain bilang pagkukondisyon po sa ating mga isda upang hindi po sila ma-stress sa biyahe. So yung biyahe po kasi po pwedeng umabot ng 6 to 8 hours. Yan yung biyahe. So hindi na natin pakakainin yan, yung mga yan. At kapag mag-harvest po kayo ay huwag niyo na pong pakakainin. Halimbawa mag-harvest kayo ngayon, bukas, ngayon po ay wag niyo na po siyang pakakainin. Okay? Pero gusto ko lang ipakita sa inyo at bibigyan lang natin ng kaunting pagkain para makita niyo lang po yung mga Hito fingerlings na binebenta natin ngayon. Yan, punong-puno po yan. Yung buong concrete po na yan. Yan yung ating ha-harvestin ngayon. Saka ito. Okay, so bibigyan muna natin ito ng kaunti. Konting pagkain lang para makita lang. Yan. Ganyan po sila kasisigla. Ang isang sekreto para maging masigla at matakaw yung inyong mga isda ay malinis na tubig ang kailangan. So kailangan nila ng malinis na tirahan para maayos yung kanilang paglaki. Para maayos yung kanilang katawan. Yan. So isa yan sa mga sikreto, dapat malinis po yung tubig. Yan. Yung ating mga Hito fingerlings. Yan, sa mga gusto pong mag-order, okay? Yan o. Talagang quality naman yung ating mga Hito fingerlings. Okay, so try natin manghuli. Try natin manghuli. Sana mahuli tayo ng mga malaki-laki. Oops. Dito tayo sa gilid. Sa gilid tayo manghuhuli. Ayun eh. Ayun. Kaunti lang yung nahuli natin. So ito ay, tingnan natin kung ilang inches na ito. So sabi nila ang 1 inch daw ay isang guhit nito. Yan, ito, isang guhit nito 1 inch. Yan. So tingnan natin kung ilang inches. 1, 2, 3. Nasa 4 to 5 inches na po ito. 4 to 5 inches. Okay? Yan o. Talagang maliliksi at magagandang klase yung ating mga Hito fingerlings. Yan. So 4 to 5 inches Hito fingerlings.
Healthy at malalakas yung ating mga hito fingerlings po ngayon. So, marami po ito at sa mga gustong mag-order, yan, tawag lang po. Marami po ito. Yung kukunin po mamaya ay kaunti lang pero marami pang matitira dito. Yan. Okay, so sa mga gustong matuto, may mga katanungan, tawag lang po kayo sa akin. Ano po? Yan po yung aking contact number. Yan. So, tawag lang po sa may mga gustong masagot na katanungan. Okay? So, ito for viewing lang po muna sa inyo. Gusto ko lang ipakita sa inyo muna ito dahil gusto kong magkaroon kayo ng idea about sa pag-aalaga sa concrete pond. Yan. Sa mga gustong matuto. Yan. So may mga sikreto, may mga technique at itinuturo natin ito dito sa mga bibili sa atin ng mga hito fingerlings. Okay? So yung iba magtatanong sa akin, yan, maraming katanungan. Pero ang gagawin, sa iba naman kukuha ng fingerlings. Pero okay lang naman din naman sa akin. Pero sana naman, kung may mga katanungan kayo at masasagot ko ang inyong mga katanungan, sa akin na kayo kumuha ng fingerlings. At hindi ko naman kayo bibigyan ng hindi magandang fingerlings, syempre. Bibigyan ko kayo ng quality na kagaya po nito. Ano po? Bibigyan ko kayo ng magandang klaseng hito fingerlings. Okay? So, may tanong ka, tapos masasagot ko ang iyong mga katanungan, sa iba ka kukuha, nakakalungkot naman para sa side ko. Okay? So, tanong ka sa akin, sa akin ka na rin po kumuha ng fingerlings para lahat ng mga katanungan mo ay masagot ko. Yan o, ganyan kalalaki, kagaganda yung ating mga fingerlings ngayon. Yan, punong-puno po yan. Punong-puno po yan. Dalawang concrete po na ito. Ito lang muna. Ito lang muna papakita ko sa inyo. Itong dalawang ito lang. Laki mga na. Ay, wow. Tumeda. Okay, so yan no. So punong-puno po yan hanggang doon sa gilid. Yan. Yan, siguro mag-out tayo mamaya ng mga 10,000 fingerlings. Yan. $10,000 fingerlings. Yan, sa mga nakasubaybay po dito sa aking YouTube channel. Yan, makikita nyo po yung kung paano ako nagpaanak, kung paano ako nagpakain sa aking mga alagang hito. Yan, kung solid na subscriber ka, dapat naabangan mo o dapat nakita mo kung paano ako nagpalaki ng mga hito fingerlings. Yan. So wala pong mga hinahalo dyan na mga biotics, mga probiotics. Wala pong ganun. Hindi po ako naglalagay ng ganun. Yan, feeds lang po ang pinapakain natin.
Dahil yung feed sapat na po para sa kanila. Para sa kanilang kalusugan. Yan. Eksakto na po yung balance, nutrition na nandun sa feeds. Yan. Wala po tayong hinahalad yung mga biotics. Okay? Mga nitropix. Hindi naman uso dati yan. Wala namang ganyan dati. So ngayon lang nauuso yan. So pwede naman kayo maglagay ng ganon. Hindi naman ako ano doon sa mga ganon. Ako lang ay hindi naglalagay ng ganon. Kaya sinasabi ko lang sa inyo. Yan. Kung may mga katanungan kayo, tawag lang po kayo. Kung gusto niyo pong mag-order, yan, kung kaya po nating i-deliver dito sa mga kalapit na bayan, lugar ng Batangas, yan, i-deliver po natin yan sa inyo. Door to door. Okay? So, syempre may delivery din po, delivery fee, charge. Kung medyo malalayo, ay syempre gagastos din tayo ng gasolina. Ano po? Nagastos din po tayo ng gasolina. Yan, medyo may mga malalaki na sa ilalim. Hindi po natin natanggal. So, mamaya natin tatanggalin. Pagdating ng customer. Okay, so tawag na po. Tawag lang po. Chat lang po kayo. Meron po tayong Hito Kaalaman page. Hito Kaalaman Facebook account. Yan. So, tawag lang po. Yan yung number ko. Nandyan sa screen. Okay. So, ito yung mga ganito kalalaki. Mga kaibigan. Kwento ko lang ano. Yung mga ganito kalalaki ay pwede na kayong mag-harvest nito ng 2 months. 2.5 buwan. Pwede na po kayong makaharvest. Basta ang ipapakain nyo po ay mga bituka ng isda, feeds. Yan, hindi palaging feeds. Okay? So, para mabilis lumaki yung isda, ay papakainin nyo rin po ng mataas sa protina na pagkain. Kagaya ng bituka ng isda, kagaya ng mga isaw ng manok. Yan. So, pakakainin nyo rin po ng maganda yung inyong mga hito fingerlings para maganda rin po yung paglaki niya at para maganda rin po yung pag-harvest po ninyo. At isa sa pinaka-importante, pinaka-sekreto para lumaki ng maganda ang inyong mga alagang isda ay patitikimin nyo rin naman po ng maayos at malinis na tubig. Okay? So, kung malinis ang tubig, ay mabilis po silang lalaki. Mabilis po ang kanilang digestion na pagtunaw po nila ng mga pagkain kapag maganda yung kanilang tirahan. Okay? So, yun lang yung mga ganong sekreto lang. Mataas sa protina na pagkain, malinis na tubig. Yan lang yung mga dapat nating ibigay sa ating mga alagang isda. Siyempre, kagaya po natin, kailangan din po natin ng malinis na tirahan, tahanan upang makapamuhay tayo ng maayos at wala tayong sakit. Kagaya din po sa mga isda, upang hindi po magkaroon ng sakit ang inyong mga alagang isda, ipatirahin nyo naman po sa magandang tirahan, sa malinis na tubig. Yan. So ito, malaki-laki na po ito. Nasa ilang inches na ito. 7 inches na siguro ito. Yan. Okay. So, 6 to 7 inches. Yan, ang available po natin ngayon na hito fingerlings. Yan. So, yung presyo po nito ay nakadepende doon po sa size po nila. At kung gusto niyo pong malaman yung presyo, pwede niyo po akong tawagan dito sa number na nandito po sa screen. Ano po? Tawagan niyo lang po ako. Yan. So ano pa ba? Ano pa bang mga sikreto na po pwede nating ituro dito sa ating mga subscribers? Okay, so
sa feeds. Para po makain nila ng maayos, pwede kayong magpakain ng sakto lang doon sa bibig po nila. Okay, so wag po kayong magpapakain ng malaki, tapos hindi kakasya sa kanila, tapos pipilitin nilang kainin. So magkakaroon po ng problema. Pwede pong mamatay yung inyong mga alagang isda kapag hindi maayos yung pagpasok ng pagkain sa kanyang bibig, dahil yung feeds po kasi kapag nabasa po yan, lalaki pa po yan. So lalaki pa po yan sa tiyan niya. Okay, so yung ipapakain nyo, yung sakto lang sa kanila. O kaya ang gawin nyo ay durugin nyo po muna. Kung gusto nyo pong makita kung paano ko magpakain ng mga isda, ay dito po sa mga aking mga nakaraang video, sa mga video ko na ina-upload, ay hanapin nyo lang po dito sa aking YouTube channel. Okay, so yun, malaki na yun. Hanapin nyo lang po sa aking YouTube channel at panoorin nyo lang po kung paano ko durugin, paano ko ipakain dito sa aking mga alagang isda. At kung maaari ay ipakain nyo po, sanayin nyo po na ipakain sa inyong mga palad upang hindi po sila matakot at kapag darating kayo dito sa hatchery ay hindi po sila magulat, ma-stress at masanay sa mga tao itong inyong mga alagang isda. Ano po? So ganun lang po yung mga sekreto ng mga teknik ng pagpapakain. Yan. So, kung kayo ay may mga ganitong hatchery o nursery, yan, pwede niyo na po ihulog itong kung may mga ganito po kayong isda o kung ganito po ang isda na inyong mabibili, pwede niyo na pong ihulog ito sa lupa at 2 months lang harvest na po kayo dito sa ganito kalalaking mga isda. Okay, so malabo pala. Yan. Yan, tapos wag niyong titipirin sa tubig. Okay? Lagi kayong maglinis ng inyong pond. Yan, basta matanggal lang yung mga, kasi kakain yan, pagka kumain sila, dapat matanggal po yung dumi po nila. Pag kumain sila, syempre dudumi po yan, maglalabas din po sila ng dumi. So dapat matanggal din po yung dumi. So yun din po yung importante doon. Yan. Yan. About sa bioflux system, yan, pwede nyo pong gawin ito. Pwede nyo pong ilagay itong mga isda nito sa inyong bioflux system. Yan. Mabilis po itong lalaki. So kung ganito kadami ang inyong ilalagay sa bioflux system. Yan. Tapos medyo maliit-liit yung area, eh, lalaki din po ang inyong mga alagang isda. Yan. So, kaya hindi ako nagbabioflux system. Yan. Dahil may hirapan ako na magpakain ng bituka ng isda. So, mabilis mapupulyot yung tubig doon sa bioflux system. So, ito kasi hindi purong feeds ang ipinapakain ko dito. So, pinakakain ko din ito ng bituka ng isda. Yan. So, bituka ng isda, syempre, lilinisin muna natin. Haalisin natin yung dumi, dugo, yung katas ng bituka ng isda upang hindi po humalo dito sa tubig. Okay? So kapag naalis na po yun, kapag nalinis nyo na po ng maayos, syempre dapat maayos po malinis po At syempre, sasamahan nyo rin ng tiyaga dahil mahirap po maglinis ng bituka ng isda. Malansa. So kung may tiyaga naman kayo na maglinis ng isda, ng bituka ng isda, tiyagain nyo lang talaga. Ako kasi, kukuha ko ng bituka ng isda. Yan, 1 timba. So 2 oras ko yun bago linisin. Yan, may nakita akong patay sa ilalim. So nabugbog na yun. Binugbog nila yun. Kasi ito ay 2 days ko nang hindi pinakakain. So 2 oras bago ko nililinisan yung bituka ng isda. Yan. Kung may mga manok naman kayo o kung malapit kayo sa farm ng mga manok,
Yan, pwede nyo hingin yung mga mortality ng manok po doon. Yung mga namamatay na manok po doon sa farm, pwede nyo pong hingiin. Yan, linisin nyo muna, syempre. Syempre, kasi kapag hinalo nyo kagad yan, doon sa inyong pond, yan, at lagi natin ulit-ulitin, kapag hinalo nyo doon sa bahay ng mga isda, syempre, dudumi yung bahay ng isda, dudumi yung tubig. Okay? So, kakain yan sa umpisa, pag kumain yan, syempre, maglalabas din yan ng dumi nila. Lalong dudumi yung pond. Ngayon, kapag madumi yung pond, yan, syempre, magkukos yan ng sakit sa kanila. So kapag nag-cause ng sakit yan sa kanila, yan, dyan na mag-uumpisa yung pagtamlay nilang kumain. Pagtamlay nilang kumain, pagkakaroon ng sakit, at pagkamatay sa dulo. Okay, so dapat laging malinis po yung tubig po ninyo. Yan, sa bioflux system, hindi na nagpapalit ng tubig kasi meron po dong microorganism na tinatawag yung good bacteria. Yan, yung good bacteria, kino-convert niya yung ammonia. Okay? Para hindi maging lason sa mga isda. Yung ammonia kasi, yan yung galing sa mga dumi ng isda, yung mga feeds na hindi nakain. Yan. So sa bioflux system, ganun po. Okay? So puro feeds po dyan. At siguro, try nyo rin. Ako kasi hindi ko pa natatry. At wala pa akong nakikita na bioflux system na nagpapakain ng bituka ng isda. Try nyo rin. Okay? So kapag na-try nyo, papanoorin ko. Yan. Gagayahin ko, syempre. At try natin sa gagawin nating bioflux system. Pero ako, mas okay ako dito sa ganito Mas kumikita ako dito Yan. Hindi naman ito bioflux system. Yan. Palit lang ng tubig basta makitang madumi na. Palit lang yan. Kumikita ako dito kaya hindi pa ako magpo-focus sa bioflux. Yan. So kung may mga katanungan, tawag lang po. Yan. At kung gusto niyo po mag-order, yan, syempre quality, Hito Fingerlings. Kung gusto niyo po mag-order, yan, tawagan niyo lang din po ako. Mag-text, mag-message po sa akin. Yan, sa mga solid subscribers po natin dyan. Yan. Okay? So, muli maraming salamat po. At patuloy na nawa ay pagpalain tayo patuloy ng ating pong Panginoong Diyos. Salamat po.